we are going to continue our message last Sunday. At ang title po nito ay Another Look at Jeremiah 29 verse 11, Part 2. Okay, sino yung hindi ninyo napanood yung Part 1? Okay, meron tayong message sa YouTube at saka sa Facebook Live. Inyong balikan ha, kasi maganda magkasunod. So let me read it to you, Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So balikan lang natin yung last Sunday, ang sinabi ko doon, for I know the plans, declares the Lord, na si Lord ang may hawak ng plano, ano? So if you want to know the plan, seek God. Not seek the plans, seek God who holds the plan. And then letter B, the plans I have for you. Talagang, at sinabi ko sa inyo, kahit magkamali man tayo, marami yung plans. The plans I have for you. Maraming plans ang Diyos to make sure na magaganap ang plano niya. Pero kailangan sumunod tayo sa bawat araw. Bakit? Upang huwag tayong maubusan ng panahon o ng oras. Sabi ng Ephesians 5:15 and 16, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So, ang Diyos maraming plano. Kapag nagkamali tayo, i-adjust ni Lord yan, maraming plans. Ang puntos lang doon, huwag ninyong tatargetin yung plan B, plan C, chances number 2, chances number 3. No, targetin mo na agad yung kauna-unahan na yung makasunod na agad. Kasi ang labanan dito ay makarating tayo sa ating destiny at hindi maubos ang oras sa pagsuway ng pagsuway. Are you there? And then I told you last Sunday na bibigyan kayo ng opportunity ni Lord na pumili at pipiliin ninyo ang tama. At sinabi ko din last Sunday, darating ang inyong isang araw of realization. And then, kung napapatawa kasi, may nakausap ako, ang sabi niya sa akin, Pastor, ako yung sinasabi mo na nagbabalak magpadagdag ng tattoo. Ako yung nagsesave para doon. Tinitingnan ko kung nasan pero hindi ko masasabihin sa inyo kung sino. Anyway, alam mo, talking about this, sobra talaga ang pressure sa generation ngayon na magpatato. Para bagang unspoken pressure. Na if you want to be in sa henerasyong ito, kailangan magpatato. Pastor naman, napaka-old-fashioned mo naman. This is just a way of expressing myself. Self-expression lang to. Well, wala na bang ibang paraan to express yourself without cutting yourself? Pwede ka namang mag-post sa social media to express yourself. Pastor, ano ho bang masama sa pagpapatato? Kaya ko ito sasabihin kasi last Sunday, hindi ko naman sinabi sa inyo ang biblical foundation Sinabi ko lang sa inyo na itong meron na, huwag nang dagdagan. Pero siyempre, mas maganda naman na meron tayong biblical foundation. Ano ho bang masama sa magpatato? Leviticus 19:28. Huwag ninyong hiwaan ang inyong laman dahil sa namatay. So ito palang pagpapatato ay ang simula talaga nito ay witchcraft. Ginagawa ito kapag may mga namatay. Pero itutuloy ko sa inyo. Huwag ninyong hihiwaan ang inyong laman dahil sa namatay. Huwag kayong maglalagay ng tattoo na tanda sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Pastor, yan naman ni Old Testament. Wala namang sinabi sa New Testament na pinagbabawal ang tattoo. Diba, nagbabasa ng Bible, Pero alam ninyo, mas itinaas pa nga
ng Diyos ang utos sa New Testament. 1 Corinthians 6:19. Hindi ba ganinyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili. Hindi kayo sa inyong sarili. Hindi nyo pag-aari ang katawan ninyo. Humingi ba kayo ng permiso sa may-ari ng katawan ninyo kung anong gagawin nyo diyan? And verse 20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. At ang pagkakat o pagmamarka sa katawan ay hindi nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Bakit? Siyang lumalang sa iyo. Ikaw ganyan nilalang na may tato. Hindi naman ganun talaga eh. So, pastor naman wala naman talaga nakasulat doon na huwag magpatato. Yan naman okay. Sige, pagpalagay ng hindi literal na ipinagbabawal ang tattoo sa New Testament. Walang nakasulat na huwag magpatato. Kapareho nang nakasulat na huwag magsugal o huwag magsyabo. Wala naman nakasulat talaga eh. Okay? So pagpalagay ng hindi literal na ipinagbabawal ang tattoo sa New Testament, at ang minamarka mo naman ay hindi mga bungo o satanic. Mga verses pa nga eh. Okay, sige. 1 Corinthians 10:23. Lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Everything is permissible. But not everything is acceptable. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay o mag-e-edify. Sige, pwede naman tayo ay mag-argue at gusto mo. Pwede naman, sige. May kalayaan ka. Pero I want to tell you, dapat lampas na tayo sa rason na hindi ginagawa dahil bawal. At nasa na tayo? Nasa hindi ginagawa kasi hindi nararapat. Anong ibig ko sabihin? Okay. What will you feel kung ang pastor ninyo, ako, ay makita ninyong nakikipag-inuman? Anong mararamdaman nyo? Jim Beam, tsaka Jack Daniels. Honest. Nakita niya ako. Sabi, pastor, will you like it? Mag-imbita pa kaya kayo dito? Punta ka sa amin na aming pastor ay talagang okay na okay. Pero alam mo, ako'y ma-justify ko yon using verses. Of course, yung mga verses na pwede ring may pangkontra, pero katulad ng pastor, hindi kaya ipinagbabawal naman ay ang malaseng, hindi naman ipinagbabawal ang pag-inom. Di kaya ang sabi, don't be drunk with wine, but be filled with the Holy Ghost. At saka di kaya ang unang himala ng Panginoong Hesus ay gumawa ng alak. O ano ngayon kayo? Sige. Payag na kayo, ako'y mag-inom. Will you feel good? Okay, bakit? Kasi lahat ay permissible, pero hindi nararapat. Lahat ay permissible, pero hindi magpapatibay. Hindi ma-edify ang church. Lumampas na tayo doon sa bawal ga. Kailangan pumunta na tayo sa maluluwalhati ang Diyos. Maluluwalhati ang Diyos. Pero gusto ko lamang baka kasi gamitin ninyo yung sinabi ko. Maka-counter lahat yung mga verses na yon ng iba pang mga verses. Ang ibig ko sabihin ay huwag ninyong gagamitin ang mga verses na yan para magawa sa kalayaan ang inyong gustong gawin. Because ang bottom line na ito, napapangiti ba natin si Lord? Yan. So ang pinag-uusapan natin ni tattoo, closing prayer na. Kung yan man ay matuwid sa'yo, hindi pa rin yan nararapat at hindi nagpapatibay. At hindi yan kasama sa magandang plano ng Diyos sa atin. My plan for you is to prosper you and not to harm you.
Ang basa ng iba, my plan for you is to tattoo you and to hurt you. Okay? So, let us go to letter C. Plans to prosper you and not to harm you. It is so comforting to know na may magandang plano ang Diyos para sa atin. Plans to prosper you. Sino dito ang gustong sumagana? Sino ang gustong sumagana ang buhay? Okay. Ang inyong mga amen ay malalamya. Kaya meron akong babasahin sa inyo, Psalms 109 verse 17. Iniibig niya ang manumpa, kaya't dumating sa kanya. At hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo sa kanya. Kapag hindi ka nalulugod na ikaw ay sumagana, anong sabi ng verse? Ito ay lalayo. Kaya tanungin ko ulit kayo, sinong gustong sumagana? Kailangan pambasahan ng verse Kaya hindi tayo mahiyain sa pagdedeclare. Kaya hindi tayo nahihiya pag tinatanong, kumusta na kayo? Bakit? Kasi ang sabi ng verse, Psalms 109:17 says, hindi siya nalugod, kaya malayo. Ay, kayo nalulugod. Talaga po, kumusta na kayo? Pabuti ng pabuti. Kaya malapit sa inyo. Amen ba? Alam mo, verse na ito, sabi pa, iniibig niyang manumpa, kaya't dumating sa kanya. Ayun namang iba, ang gusto pa'y magmura. Kaya sabi, ba't kaya iyan, tuwing pagkagising na, nagmumura na, ay kasi yun ang ibig. Ay di yun ang malapit. Pagkagising, mura. Ay malapit Tingnan mo nga kung anong naiibigan mo. At yun ang lalapit sa'yo. Iba na naman ang dating. Dahil kung hindi ka naman nalulugod sa pagpapalay, bakit pa ito para lumapit? Pero again hindi automatic na nangyayari ang plans. Ito'y kung susunod tayo, then yung plans magiging destiny. May mga principles si God para tayo sumagana. Kung ako sa iyo, babalikan ko yung ating mga naunang messages, pakinggan ninyo yung series in breakthrough sa finances. Breakthrough in finances. 5 yata yun Nakasulat doon ang mga iba't ibang principle upang tayo sumagana. Banggitin ko sa inyong ilan stewardship. Ano ba yung stewardship? Ito yung principle na kung anong meron ka ay hindi naman sa'yo. Yan ay kay Lord. At tayo maging mabuting katiwala. Ano pa? The law of use. Anong ibig sabihin ng the law of use? Kapag hindi mo ginamit kung anong ibinigay ni Lord sa'yo, mawawala yan. Ang kapareho'y muscle. Huwag mong gamitin, liliit yan. Principle of hard work. Kahit pag hindi ka naman talaga nagtatrabaho, Power of words. Life and death is in the power of our tongue. At ang principle ng sowing and reaping. At ito ay matindi dahil ito ay principle at ito ay talagang niliteral na sinabi, katulad ng tithes and offering, katulad ng seed, pledge, first fruit, giving to the poor, making vows and fulfilling it. Lahat yan ay galing sa principle ng sowing and reaping. At nahihirapan ang ibang sumunod dito. Dahil para makasunod, may babaguhin sa atin Kailangan maalis muna ang kapit ng materialism sa atin. Pero kung kapit na kapit pa rin ang pagiging materialistic, hindi ka makakasunod sa sowing and reaping. At napakabilis mong mag-isip ng opposite. Pagsususpetsahan mo, nagsasalita. Pagsususpetsahan mo, nagsasabi ng kung ano-ano. Dahil matindi ang kapit ng material. Merong dapat mabago para masunod ang mga principle na to. And these principles require faith in our part. Kailangan nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang gagawa nito. Ba't ko sinabi yan?
Kasi ang sabi, plans to prosper you and not to harm you. Kayo kayo nakaranas ng yung mapapabahin o mapapahatching na hindi matuloy. Yun ang nararanasan ko ngayon. Bakit plans to prosper you and not to harm you? Pastor, parang redundant eh. Prosper nga eh, di syempre not to harm. Prosper na eh. No, they are not the same. There is a kind of prosperity that harms. At hindi yon ang plano ng Diyos na ibigay sa atin. Proverbs 10:22. The blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Meron talagang prosperity na may kasamang lungkot. At ayaw natin yon at hindi yun ang binibigay ng Diyos. Ano ba ito? Ito yung mga prosperity sa maling paraan. Hindi basta kumikita ng pera, ay prosperity na. Proverbs 28 verse 6. Better the poor whose walk is blameless than the rich whose ways are perverse. Gusto ko lang din na hindi sinabing better ang poor kaysa sa rich. No. Ang better is the one who walk blameless, and he is better than the one who walks in unrighteous manner. May ibang principle na kumikilos sa mundo para daw sumagana. Ito ang mga paraan ng mundo. Ang paraan ng mundo, walang kailangan baguhin sa ating ugali. Kung ikaw ay madamot, pwede ka pa rin sumagana kahit kay madamot. Kahit ikay makasarili, pwede ka pa rin sumagana kahit makasarili. Dahil itong paraan ng mundong ito ay hindi nagre-require sa iyo na magkaroon ka ng renewal of mind. Hindi pinapabago ang iyong damdamit iyong isipan. Ang parang ito'y mali, pero mas madali. At resulta ay kasaganaang may kasamang lungkot. Naalala ko yung may nagtatanong sa akin, ba't hindi ko nakuha yung kontrata? Ako na may nag-type sa'yo, ba't hindi ko nakuha? Kasi ang business mo hindi kalooban ng Diyos. Sa pahuli ay aani ka ng hindi maganda sa seed na iyan. Kaya hindi mo yan nakuha kasi pinagpala ka ni Lord. You are blessed na hindi hinayaan ni God mapasayo. Kung ikay nasa Panginoon, ikay secure sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. You know what? We're living in a fallen world na ang system ay fallen. At unti-unti, kahit tayo Kristiyano, nako-compromise na tayo. Kaunting pagsisinungaling, kaunting pandaraya, di na natin alam kung hanggang saan tayo. Di na natin alam. Di na natin alam where we are going to draw the line. Di na natin alam kung hanggang saan tayo. Naalala ko, if you are here, don't feel condemned, ha? Naunawaan kita. Nahingi siya ng certification na nagsasabi na member. Kailangan niya ata sa pag-abroad na member ng church. 1 month pa lang siya uma-attend. By the way, 6 months ang ating requirement para masabihang member. And then, wala naman tayong membership form. Wala naman ditong, ibig ko sabihin, you can come. Everybody's welcome. Okay? Pero dahil nga may mga nahingi ng ganyan, ang requirement ng main ay 6 months na nag-a-attend. So sabi ko, hindi kita mabibigyan ng form na member. Pastor, ano lang naman, gayon-gayon. Naunawaan ko siya, ha? I really feel for you. Sa totoo lang, gusto ko na ikaw bigyan ng membership form. At sasabihin ay babalik. The point is this. Kaunting pagsisinungaling. Hanggang saan? Hanggang saan ako? Hanggang saan ako titigil? I mean, pagkatapos mo, ilan naman ang lalapit ulit sa akin? Pupunta rin doon, kakailanganin. Kaya sabi ko, this has to stop. Kailangan magpasyan ako dito na hanggang doon na lang. Kasi I am going to draw the line. Kasi ganito ang mundo Yung mas madali, malimit, hindi tama. Yung tama,
Minsan mahirap. Gusto ko maging gracious. Parehin atin, dodoktorin niyang yung ngayon. Dali. Pero sana maunawaan mo ako, o maunawaan niya ako, na ako'y, we have to start somewhere. Maaaring may mga maling ginawa nung una, may mga akong, oo, pero I have to decide na hanggang doon. Para kahit papaano, sa araw na ito, nagtagumpay ako. Ay, paano ho bukas? Hindi ko alam. May ibang biyaya bukas, pero ito ang biyaya sa araw na ito. Are you there? Kasi baka sabihin baka hindi nyo maituloy ang inyong rules na yan, yung inyong polisiyang yan. Baka pag ang lumapit sa inyo ang humingi si Governor Mandanas ng bigyan nyo. Alam mo, I'll cross the bridge when I get there. Pero as of now, yun muna, sa araw na ito, sapat ang biyaya ng Diyos para makapamuhay ng matuwid sa araw na ito. Did you understand me? Mahalaga sa Diyos ang paraan. Hindi pwedeng sabihin, gagamitin ko naman sa maganda pag dumating si prosperity. Kailangan sa paraan pa lang, nagbibigay na ng luwalhati sa Kanya. 2 Corinthians 8:21. For we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. Nagpapakahirap tayo na gawin ng tama. Hindi lamang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao. O, biyayaan tayo ng Diyos na makakilos ng may integridad sa mundong makasalanan. Biyayaan tayo. At gawin mo yung rule, ha? Pastor, hindi ko naman alam kung may ituloy ko yung integridad na yan. Well, sa araw lang na ito. Sa araw lang na ito. Yung susunod na araw, may ibang biyaya ang Diyos doon. Are you there? Ano pa itong prosperity with sorrow or with sorrow? Ito yung prosperity na tinanggap ng hindi ka pahanda. 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Kahit pa ang paraan natin ay kalugod-lugod sa Diyos, kung hindi naman kasabay ang prosperity ng soul. Ano ba yung prosperity ng soul? Yan ang kasaganaan ng ating karakter. Kasaganaan ng ating isip at damdamin. Yung tamang pasya. Yan ang bumubuo ng ating kaluluwa. Yan ang ating personalidad. Kailangan niya rin masagana rin. Kapag kahit ang paraan mo ng pagkuha ng prosperity ay kalugod-lugod sa Diyos, at hindi naman kasabay ng pagsagana ng iyong karakter o ng iyong isip at damdamin, lungkot pa rin ang kasama nito. Kaya, huwag basta naisin ng prosperity nang hindi naman kasabay ang pagsagana ng kaluluwa. Sasaktan ka lang ng kasaganaang hinawakan mo kung hindi pa tama ang puso. Believe me, sasaktan ka lang yan. Maaaring nagtanim ka, nananampalataya, at nagtataka ka kung bakit wala pa. Alam mo kung bakit? Kasi out of tune ka eh. Hindi kayo magkatono ni Lord. At pasalamatan mo si Lord dahil wala pa. Merong isang Kristiyano, talagang nagtanim siya na nagtanim para sa kanyang sasakyan. Aba, nanampalataya, he really believed and took it violently sa spiritual, ano? Abay, dumating yung kanyang car. Pero, alam mo, just a matter of days, ginamit na niya sa paraang nagpangiti sa kaaway. You know what? Huwag mong pipilitin si Lord kasi baka nga ibigay sa iyo eh. Ano po? Huwag mong pipilitin si Lord sa hinihingi mo kasi baka ibigay niya. Ano ang masama kung ibigay niya? Kasi nga merong prosperity na hindi ka pa handa. Na kapag ka tinanggap mo, sa halip na ikay mapalapit sa Kanya, ay mapapalayo ka pa. Sa halip na luwalhatiin mo ang Diyos, baka si Satanas pang luwalhatiin mo. Ang tawag diyan, permissive will. Ipanalangin mong huwag ibigay ng Diyos ang hinihingi mo kung hindi pahanda ang iyong puso. Kaya mo ba yan? Lord, Lord, gusto ko pero huwag mong ibigay ha. Pag hindi pa ko handa, you know me better than I know myself.
Kung ilalayo ka lang nito sa destiny na inihanda ng Diyos sa iyo, kung magkakaiba lang ang tono mo kay Lord, hingin mo kay Lord na huwag ibigay sa iyo. Huwag naman, pastor, gusto ko yun eh. Kaya nga eh. Diyan malalaman kung talagang ang gusto mo ba ay prosperity without sorrow. By the way, ang prosperity ay hindi lang finances. Pati sa relationships. We don't want relationships with sorrow, kaya kailangan masagana ang ating kaluluwa. May mga pumapasok sa relationships na dala ang personal issues nila. Mga lalaki na gusto lang patunayan ni sila'y pogi, kaya magaling magpa-fall. O tatagalan ko, baka yung iba naglo-loading. Nililigawan, di naman talaga gusto. Wala dito noon. Kaya maraming naguguluhan sa kanya kung hindi man nasasaktan. Kasi iba't iba ang dumadating na signal o message doon sa kausap. Ano ba talaga to? Meron bang nakikipag-usap simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga na anong plano nito? Ba't niya ako pinupuyat? Anong plano mo? Ba't mo pinupuyat? Baka ma-fall yan. Pag na-fall, kaya mo bang sambutin? Girlfriend who gave everything to keep her man. Everything. Thinking na pag pinili niya, na pag ginawa niya yon, ay hindi mawawala si lalaki. Girl, kung kailangan may gawin kang kung ano-ano para makipang iyong lalaki, mawawala rin yan. Be secure sa iyong pagiging babae. Be secure sa iyong pagiging Kristiyano. Hindi mo kailangan gawin yan. What else? Are you there? People deceiving themselves into thinking na okay lang kay Lord ang relasyong hindi kailanman magiging okay. May mga relasyon na kailanman hindi magiging okay. Nagsasama ng hindi kasal, kahit pa kayo ang pinakanagmamahalan sa balat ng lupa. Talo pa ninyo si Daniel at si Kat. Ano yung ngalan nung team na yon? Yan. Nagkulang ako sa research eh. Si Popoy at Basha pa rin ang alam ko eh. Those who think na ang desire nila is their identity. Ito. Mas malalim-lalim ito. It does not mean na gusto ko ng sashimi o sashimi. It does not mean na gusto ko ng raw fish na sinasawsaw sa mayroong kalamansi at may wasabi. Alam niyo ibig sabihin na? It does not mean na gusto ko ng sashimi, hapon ako. I am not defined by my desires. Hindi ibig sabihin, mahilig ako sa siopaw, inchik ako. My identity is not connected to my desires. It does not mean attracted ako sa same sex, pinanganak akong ganon. Because I am not what my desire is.
Naunawa niya? Huwag kayong malilito. Ang iyong mga leaning, ang iyong desires does not define you. This is your identity. I am a child of God, and I am here to give glory to my God. Naalala ko si Tony. Remember si Tony? Yung pinakita ni Pastor Eric? Tinatanong siya Tony, ano na ang affection mo ngayon? Maraming mga marites Ibig sabihin, ikaw ba'y attracted pa rin sa lalaki o attracted ka na sa babae? Ito ang sagot ni Tony. Regarding my affection is to God. Attracted ako sa Diyos. Parang papapak. Yun ang mahalaga. That is who you are. You are a child of God and you are here to give glory to your God. Are you there? And these lifestyles are not God plans for you. Paano ko malalaman ang plan, Pastor? Nasaan ang mga details? Alam ni Joseph na may plano ang Diyos sa kanya at maganda yon. Remember Joseph the dreamer? Pinakita na ito ng Diyos kay Joseph sa panaginip. Genesis 37, verses 6 to 7. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo'y nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Sinasabi niya sa kanyang mga kapatid. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga bigkis. Sinabi sa mga kapatid, ayun, ay di nagayat ang mga kapatid. Genesis 37 verse 9, na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw at ng buwan at 11 bituin na yumuko sa aking harapan. Tumindi pa ang panaginip. Kaninang yumuko din mga kapatid, ngayon kahit ang mga magulang ay yumuko na kay Joseph. Magandang plano ng Lord kay Joseph. Pero hindi alam ni Joseph ang detalye. At salamat. Dahil kung nalaman ni Joseph ang details ng plano ng Diyos sa kanya, most likely hindi na pumayag si Joseph na maganap yon dahil sa hirap. Huwag mo nang alamin ang details. Baka di mo naising mangyari pa ang magandang plano ng Diyos sa iyo Bakit? Kasi tayo, pag tayo nagplano, tiyak iiwas tayo sa hirap. Iiwas tayo sa pain. We will choose the easiest path. Pero ang plano ng Diyos ay hindi lang pagpalain tayo. Ang plano ng Diyos ay paunladin din ang ating kaluluwa, ang ating karakter, ang ating personalidad, ang ating isipan, ang ating damdamin. Kasama yun sa plano ng Diyos. Yes, kasama sa magandang plano ng Diyos ang paghubog sa ating karakter. Kasama yon. Sa dinadala ni Lord sa kanyang magandang plano, ito ang pwedeng mangyari. Paiiwan ni Lord ang inyong mga maling relasyon. At nakakatuwa, may nagpa-counsel sa akin na last Sunday, pinaiwan na ni Lord ang isang maling relasyon. Masakit, umiiyak siya. Pero alam niya, yun na yung at natauhan. Alam niyang dumating na yung kanyang at isang araw. Paiiwan ni Lord ang mga maling lifestyle. Pagpapakumbabain. At laging painful yan. Laging masakit yan. Yan ay kasama sa magandang plano ni Lord. Yan ang bumubuo ng detalye ng magandang plano ni Lord. And actually, the farther we are from our destiny, the more painful the journey will be. Ulitin ko Kung gaano kalayo ka sa nakahanda ng Diyos sa iyong magandang plano, kung gaano kalayo, ganon din kasakit bago madala ka ni Lord doon. The more painful it will be. Pero don't worry. God will not waste a pain or a hurt.
Hindi hahayaan ng Diyos masaktan ka ng wala lang. Malalim magturo ang pain. Mas maraming natututo sa hardship kaysa prosperity. Mas maraming natututunan ng taong dumadaan sa hirap kaysa kasaganaan. At ang pain ay bumabago ng direksyon ng buhay. To those who experience heartbreaks, na heartbroken ka. Yung iba na pinadaan ni God sa mga humbling experiences, pinagpakumbaba ka. Darating ang time, maunawaan mo ang purpose ng mga pains na ito. Darating ang time, pasasalamatan mo si Lord sa mga painful experiences na pinadaan sa iyo. Yes, darating ang time, pasasalamatan mo si Lord. Sa na-develop na intimacy ninyo ni God. Alam ba sabi ng Psalms 34 verse 18? The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ito yung mga brokenhearted. Usually, patungkol yan sa relationships. And those who are crushed in spirit, ang malimit, hinambol yan ni Lord. At yung mga heartbroken at saka hinambol ni Lord, diyan malapit si God. Dahil diyan, nagiging intimate sila. Kaya kung ikay pinadaan ni Lord sa pagiging broken or broken-hearted, gusto lang ni Lord na maging close sa iyo. Kung ikaw ay pinadaan ni Lord sa humbling experiences, gusto lang ni Lord na mapalapit ikaw sa Kanya. At looking back, darating ang araw, pag nadala ka na ni Lord sa iyong destiny, titingin ka sa pinagdaanan mo, looking back, marirealize mo na noong dinala ka ni Lord sa mga painful episodes ng buhay mo, doon na ikaw nagsimulang lumakad sa magandang plano ng Diyos sa'yo. Yung mga painful experiences mo, hindi mo alam, nagsisimula ka ng dalhin ni Lord sa iyong destiny. Now I understand why God allowed the pains na dinaanan ka. Experiences that shaped my character and prepared me for what I need to be and to do. Isipin mo, let's say, mga 7 years old, lumabas si Lord. Imagination lang to, ha? Ito, dahil boses malamoses yung gagawin ko ikaw na pastor sa JA1 Rosario. Ay, nung sinasabing yun, wala pang born again sa Rosario. Gagawin ko ikaw one of the elders ng church. Yung church na ikaw gagawin kong pastor, yun ay malaking kongregasyon. Ang mga attend doon ay mga pogit magaganda, mayayaman at banal. Amen sa banal. Ito, pupunta ka sa iba't ibang bansa. Ito, makikilala ka ng maraming tao. Naglalakad ka sa mall, may mamano sa'yo. At sasabihin sa iyo, mano po, Pastor Eric? Ito, darating ang time. At sasabihin ko, yay! Woo! I like that! Ay dinagdagan. Pero ito, magiging utal ka. Simula bata. Pag nag-aaral ka, ikaw ay pupunta sa CR pag recitation na. Dahil ayaw mong magsalita at nauutal ka. Pag ikaw ay nagsimulang mag-work, maghahanap ka ng trabaho na walang kausap. Ang gusto mong maging trabaho ay mag-alaga ng manok. Lord, ikaw ba yan? Siya nga pala ito. Hindi ka magiging favorite ng tatay mo. Ang favorite, Bod Red Sounds.
Lord, saka ito, malulugi ka sa negosyo. Luging-lugi. Gi. Saka, teka Lord, masakit na yan. Tama na. Ayaw ko na. Tsak yun ang sasabihin ko, kung alam ko yon. Pero ngayon, now that I know what I know, pinapasalamatan ko si Lord sa mga pains and painful experiences na nadaanan ko. I was so sad nung bata pa dahil nga sa pag-stammer ko. Pero dahil doon, bata pa, natuto na ako makipag-usap kay Lord. Walang nagturo sa akin magdasal, pero alam ko na magdasal ng diretso kay Lord. Nag-isa ako'y nakaharap sa salmin, at ako'y naiyak. Tinitingnan ko kung paano umiyak sa salmin. Di kayo ng mga bata, yung ginagawa ninyo. Subukan nyo, abot pa kayo, abot pa. Kasi merong pag-iyak na maganda at may pag-iyak na pangit. Pinag-aaralan din yun. At merong pag-iyak na sosyal. Yung yang ayaw, magulo ang make-up. Pag kayo ay nasa wedding at meron dong mga photographer, gusto nyong mapasama kayo sa same day edit, yun lang ang gawin nyo. Kukunan kayo, mapapalagay kayo. Sure ko yun. Tuloy natin. Dahil nag-stammer ako ng bata, may mga words akong hindi ko masabi agad. Dahil pag sinabi ko, mag-stammer ako. Kaya natuto akong mag-isip ng mabilis ng sunod na word na sasabihin na hindi ako mag-stammer. Words na hindi inaasahan ng kausap ko. Anong na-develop sa akin? Sense of humor. Yung bilis kong mag-isip, tinanin niyo kung saan kayo napapatawa, hindi niyo inaasahan na sasabihin ko. Diga? Yung na-develop kasi nung ako'y bata pa, mauutal ako, nag-iisip ko na sasabihin ko na hindi ako mauutal. Ang bilis. At mamaya naalala ko yung kaklase ko noon sa college, sabi kaklase ko siya nung high school, sabi, ito, tayo pala yung magkaklase sa subject na ito. Ano kang course mo? Ikaw kay accounting. Ay sasabihin ko yung course ko, hindi ko masabit, ako'y mauutal. Ang bilis, sabi ko, sometimes. Napatawa siya, tawang-tawa, hanggang ngayon naalala niya. Hindi niya alam, kaya yun ang sinabi ko, yun ang pinakamadaling sabihin na hindi ako mauutal. Since nadidevelop na pala ang sense of humor, nakakailanganin ko sa pagpipreach sa inyo. Dahil marami dito kaya na-attend, gusto lang tumawa. Dahil 0 ako sa recitation, 0 na talaga. Hakiginib up na yun. Medyo gusto ko pa rin naman ako'y ma-honor. 0 sa recitation. Anong ginawa ko? Pinag-igi ko ang pag-aaral para makabawi ako sa written exam. Pineperfect ko yun. Sinasaulo ko yun. Bakit? 0 na ang recitation Habit, nadala ko hanggang ngayon. As melody. Kung gaano ko katagal mag-aral. Yung iba hirap na hirap, pero hindi ko alam, hinubog na pala ko ni Lord. Dahil sa mga painful experiences ko, hindi ko alam, yun pala yung ginagawa ni Lord para dalhin niya ako sa aking destiny. Are you there? I am so thankful to God when people are saying that they are blessed sa message. Actually, may nag-message Taga-Imus Cavite ka, sabi ikaw i-attend. Are you here? Taas ang kamay. Dahil di kita kakilala. Are you here from Imus Cavite? Raise up your hands, please. Yee! Tayo naman para makita ko kayo. First time ninyo, dito, Imus Cavite, ha? They attended dahil nakakapanood na kayo ng messages sa YouTube, Na-bless kayo, Okay.
Sasama ko kayo sa preaching eh. Thank you. Ako'y natutuwa. Isipin mo, pupunta sila from Imus. Gusto lang makita ang, gustong maranasan ang presence ni Lord. Sobra naman kayo. Kasi nabe-bless sila. Ako'y tuwang-tuwa ako. Pero alam mo, hindi ko talagang makuha yung credit. Yung tuwa kong yun, hindi ko talaga ma-enjoy na sabihin ko sa lahat, alam mo sila, ganyan. Hindi ko magawa. Alam mo kung bakit? Kasi ang lalim ng tatak sa akin na dati ako'y utal. Ang lalim ng tatak sa akin ang insecurities ko noon. Kaya alam ko na kung ako may nakakapag-preach ngayon, alam kong hindi ako yon. Alam kong binigay lang ni Lord yun, hindi ako yon. Imagine yung mga painful experiences ko kung ano ang ginawa sa akin para madala ako ni Lord dito. Kaya kayo, kung may dinadaanan kayong painful experiences, pasalamatan ninyo si Lord. May plano si Lord, hindi siya nagsasayang ng pain. Dahil ako'y nalugi, at talagang lugi-lugi sa business, alam mo ang problema sa mayabang? Hindi nila alam na sila'y mayabang. Hanggang ngayon, marami sa atin ganon. At ako'y ma-pride noon at mayabang. At doon ko kinukuha ang aking yabang na batang-bata pa ako'y nagninegosyo. Ang aking alam, ako kauna-unahan nagnegosyo sa aming family. Hindi kami mga negosyante, hindi namin linya yan. Kami mga empleyado. At ang aking negosyo pa naman ay negosyong nakakataas ng pride. Yung bang lalapit ang tao sa iyo at mangungutang, luhod na para mabigyan lang. At alam mo, ako'y nalugi. Lugi. Painful humbling. Hinambol talaga. Walang ipagmamalaki. Sa hirap makabawi. Si Lord na nga ang bumawi para sa akin. Hindi ko na kaya sa akin sarili. Pero anong na-develop sa akin? Una, nawala ang yabang yata. Kahirap naman sabihin kung hindi na ako mayabang. Sino ka naman magsasabi doon? Hindi si Lord. Pero compared nung una, siguro naman ay nabawasan. At pangalawa, natuto ako magtiwala kay Lord. Alam mo ba kung kailan ka tuturuan ni Lord ng pagtitiwala? Pag kailangan mo magtiwala. Kaya ka pa naman matutong magtiwala kapag kaayos ang buhay. Kaya ka pa turuan, hindi ka matututong magtiwala sa Diyos kapag ka ang negosyo ay talaga namang ayos ang takbo. Hindi ka tuturuan magtiwala. Hindi ka tuturuan ng Diyos magtiwala sa Diyos kung ayos ang relasyon. Kaya tuturuan ka lang ng Diyos ng pagtitiwala kung may problemang malaki. At noon, ako tinuruan ng Diyos kung paano magtiwala sa Kanya. I live one day at a time. Nadala ko nung ako'y nagpastor. May nagtatanong sa akin Sabi, Pastor, magkano ang budget niya sa pinapagawa? Sabi ko, malay ko. Hindi ko alam. Siguro ko tatanungin ko si Engineer Jason, masasabi ko, pero hindi ko alam bakit. Nasanay ako na it doesn't matter to me kung magkano magagastos dahil alam ko, magbibigay at magbibigay si Lord, magpro-provide na magpro-provide si Lord. You were not here when the church was still small. At kayo siguro yung iba ay nung nakita ay malaki na at kayo makikita pa rin yung paglaki. Pero hindi naman basta nagkaganon Nagtiwala, nanampalataya, umasa, at hindi nagbago ang pagtitiwala. At bakit nangyari yon? Kasi dinala ako ni Lord dati, sa ako'y nalulugi, at ako ay tinuruan ni Lord magtiwala sa Kanya sa araw-araw hanggang sa ako'y makarecover. Papasalamatan ninyo si Lord sa mga painful experiences ninyo. Darating ang araw. Hindi lang yon. Noong ako'y tinuturuan ni Lord na magtiwala sa Kanya, ang ibig sabihin, inalis ko na yung mga paraang alam kong hindi kay Lord.
Mahirap magtiwala kay Lord kung ikinagtitiwala pa rin sa ibang mga paraang alam mo namang hindi galing kay Lord. So, nawala ang aking pagweweteng. Adik ako dyan eh. Pati si Melody, nahawa sa akin. Lahat ng mga kubrador, kung ilang dami ng bola, dadaan yan sa amin. Kahit ako'y nasa Maynila, iiwanan kong aking dilito. At yung alam ang mga sinasabi kong mga words, alam ko, ikaw ay magwiwiting din. At ako'y tataya. Bukod di yan, ako'y nasa Amerika, wala pang loto dito, tumatayo ako sa loto. Bakit? Inaasahan ko. Yung iba nagsusugal, sabi nila, alay, pampalipas ng oras. Ako hindi. Inaasahan ko. Kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, kung ikaw aasa sa Diyos, aalsin mo ang iba. Ang ibang bagay na inaasahan mo, hindi ka aasa sa mga paraang yan, hindi ka aasa sa tao, hindi ka magtitiwala sa tao, kay Lord ka lang aasa. I remember long time ago nung nasa maliit na church, nung ito'y talagang idinidiin pa ni Lord sa akin ito, ako'y nagsalita sa kongregasyon na sabi ko, kung meron man akong isa sa inyong inasahan ko, na talagang tutulong na malaki upang mapagawa ang church, patawarin ninyo ako at patawarin ako ng Diyos. Dahil ayaw kong mangyari yon. Ayaw kong mangyaring dumating ang point na meron akong inaasahan tao. Bakit? Doon ako dinala ni Lord. Kaya pinadaan ako sa mga painful experiences kung paano umasa at magtiwala sa Kanya. I'm talking about painful experiences. What am I trying to tell you? Painful experiences are part of the plans to prosper you and not to harm you. Painful experiences directs us and shapes us. Yang mga masasakit na nararanasan at kung meron ka parang nararanasang masakit, yan ay kasama sa plano ng Diyos para pagpalain ka at hindi ka saktan. Masakit na nga, oo, iniiwas ka sa mas masakit. Now, I have peace with my past. Yung iba, pag naaalala, lumipas nila, sila'y umiiyak. Ako'y inapi. Kawawa ako. Kawawa nangyari sa buhay ko. Kung natapos ko ang aking pag-aaral. Magkaroon ka ng shalom at kapayapaan sa iyong lumipas. Anong ibig kong sabihin? Ako'y may kapayapaan sa akin lumipas kasi binago ko kung papaano ko naaalala yon. Ano ibig sabihin? Kung noong una, maaalala ko yon, wawa naman ako, di ako makapagsalita. Yun ang naalala ko. Pero ngayon hindi. Binago ko the way I should remember them. Ngayon, pag pinapaalala ko, pag naalala ko yon, salamat Lord, nautal ako. Salamat Lord. Bakit? Ang bilis kong mag-isip ng joke. Salamat Lord, nautal ako. Bakit? Ay di ako'y natutong mag-aral. Kasi hindi na nga ako makapag-recite. Salamat Lord, nautal ako. Kasi bata pa ako, nagpe-pray na ako sa iyo. Yun ang naaalala ko. Kaya hindi na masakit yung mga painful experiences. Kayong mga dumaan sa pagiging broken-hearted, yung mga nawalang girlfriend, nawalang boyfriend, yung mga inagaw ng mga third party. Party kayo ng party, yan. Okay, ha? Ito lagi ko sinasabi. Walang naaagaw. Hindi talaga sa'yo. Moira. Kailangan pasok agad ng Moira doon. Kaya kung kayo, mga bata, mga anak, ay may mga dinadaan ng painful experiences, at alam kong iyan ay susceptible, lalo na kayo sa mga relationships, pasalamatan mo si Lord. God is near to the broken-hearted. Magandang nararanasan yon, huwag kayong umiwas sa pain. Huwag kayong umiwas sa pain. Pain is a friend. At kung may dinadaanan kang painful experiences ngayon, daanan mo. Daanan mo. Sige, huwag kang matakot. God is with you.
May inaayos si Lord, may tinatama si Lord, dinadirect ka ni Lord, hindi mo lang alam. At ginagamit ni Lord yung mga experiences na yan. Kaya pag uwi mo sa bahay at ito'y talagang pumasok sa puso mo, at nakita mo doon yung mga problema, nakita mo yung mga bagay na gusto mo mangyari, hindi nangyayari, anong gagawin mo? Panahon na para magsaya. Pastor, hanggang ngayon ba naman niyan pa rin ang kanta mo? Walang magagawa. Talagang gayan. Daanan mo ha. Huwag kang paiyak-iyak. It's a friend. Kaibigan yan. Painful experiences, daanan mo. Bakit? Ang pinakamasakit, hindi ang nararanasan mo. Ang pinakamasakit, dumadaan ka sa anumang karanasan na hindi mo kasama ang Diyos. Pero kasama mo ang Diyos. Why is it that the same kind of trials are happening? Bakit, Pastor? Yun na namang pagsubok na yun na naman ang dumating sa akin. Dati, ito lagi ang aking sinasabi. Kasi hindi ka nakapasa, nagyayan talaga ang test, inuulit. Now, nagkaroon ako ng revelation dito. Not necessarily. Nakapasa ka. Pero gusto lang ni Lord idiin. Gusto ni Lord na malalim na tanim yung karakter na yun sa'yo, na ipinasa mo. Gusto niya talaga'y lubog na lubog sa iyong pagkatao. Alam mo ba, sa katulad ko dating inaasahan ko yung mga sugal at yung mga sa hirap nung una, nung ako'y naiwas sa wedding at sa loto. Lalo na't malaki ng tatamaan. Pero dahil malalim ang tanim, malalim yung tinuro ng pagtitiwala sa Diyos, okay lang. Iba't iba ang ating mga lining, iba't iba yung ating, yung mas kinababagsakan, Alam mo ang iyo. At kung ikaw may dumadaan sa iba't ibang pagsubok at paulit-ulit yon, iisa lang ang reason, dinidiin ni Lord yung karakter na gusto ng Diyos mabuo sa'yo. Kaya paulit-ulit yan. Ganon daw para tumimo sa isip, paulit-ulit. Are you there? I pray, may nakukuha kayo kasi nung ginagawa ko ito, happy-happy ako God is building up a deep godly character sa'yo. God is preparing you for a role and calling which needs a deeply seated godly character sa'yo. Plans to prosper you and at the same time not to harm you. If nagtatagal ang dating ng pinapanampalatayanan mo, gayong nagtanim ka naman, at kung naghihintay ka ng breakthrough, sasabihin ako sa'yo, naghihintay rin si Lord ng breakthrough sa'yo. Meron tayong kapatiran from abroad na may dinadaanan siyang problema. Ang sabi niya sa akin, ngayon lang ho akong natutong manampalataya. Alam mo pala yung mga problema? Yan palang matinding magturo sa atin kung paano manampalataya. Hindi ka matututong manampalataya kung ikay nasa patag. Ang mga taong tinuturo ang manampalataya ay ang mga taong sakay sa sasakyan, ang gasolina ay empty, malayo pa ang gasolinahan, at nananampalataya sila, Lord, punuin mo pa ang aking tangke, paabutin mo sa gasolinahan, kaunti pa, Lord. Gumagaling manampalataya. Yan ang mga nananampalataya na naghanda, at dumating ang mga bisita, ay ang daming dumating, ang handa ay kukulangin. Lord, katulad po ng ginawa ninyo noon, na pinarami po ninyo ang tinapay at ang isda, paramihin ninyo ang aking handa. Yan ang nananampalataya, yung dumadaan sa problema, mahirap manampalataya ang maraming pera. Kaya kung ikaw ay dinala sa problema, dinala ka sa ganiyang mga experiences, iisa lang, tinuturuan kang manampalataya. So, tapusin ko na ha. In closing, plans to give you hope and a future. Yung plano ng Diyos sa iyo, nagbibigay ng pag-asa. Na
that things are getting better. Pabuti ng pabuti. Plans to give you a hope. Kaya deklarasyon pa lang pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Kaya naman we have a reason to wake up each morning kahit nasa gitna pa rin ng labanan. We have a reason to wake up each morning. Why? Because nananampalataya tayo na kung ang sitwasyon man ay hindi maganda sa tingin ng tao, alam natin na ito'y pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, paganda ng paganda. One day, all pains will be removed. Darating ang araw, wala ng pain. Itong sabi ng Revelation 21 verse 3 and 4, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. Darating ang time. Kasama na natin ang Diyos. Wala nang pain. Di na kailangan yan. As of now, nandito tayo sa mundong sinumpa. Let's be in tune with God. Walk in agreement with Him. Trust that God has a plan and it is good. Then, live one day at a time. Ang bottom line ay ito, obey every day and you will see yourself in God's perfect plan. And you know what I'm sure of is God's perfect plan? Ito yon, that we who were created to give Him glory will glorify Him in this very moment by worshiping Him. So, are you ready to glorify your King, your Maker, your Creator, your God? Come on, stand up and we will worship Him. Sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti.
ready to worship our King? Are you willing to give Him the highest glory? Sinasabi mo bang hindi ka titigil hanggat hindi naluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo? Then we are going to worship our King. We're going to lift His name up. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let every man who has breath praise the Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Kung may dinadaanan kang painful experiences ngayon, kung may dinaanan ka dating painful experiences, hanggang ngayon ramdam mo pa ang sakit, may sasabihin ako sa iyo, God is doing something and has done something. The enemy might have meant it to harm you, but God in His goodness transform it para maging kabutihan sa iyo. So itong gagawin mo. Ano man ang nararanasan mo, just speak the name of Jesus sa sitwasyong yan. Are you ready? Are you ready to speak the name of Jesus? For my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus! Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes! 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 Shout Speak! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name
nararamdaman sakit karamdaman, there is healing in the name of Jesus. Kung meron kang mahal sa buhay na meron sakit at karamdaman, there is healing in the name of Jesus. Kung merong nasa online ngayon na ang iyong mahal sa buhay ay may nararamdaman, may sakit karamdaman, there is healing in the name of Jesus. And as we shout the name of Jesus, humanda ka, healing will happen. Ang kagalingan ay magaganap. Are you ready? Are you ready today to shout the name of Jesus? Jesus for the family, I speak the holy name. Jesus, Speak Jesus. Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Nawawala sakit. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Gusto na ninyo maka-breakthrough? Gusto niyo maka-breakthrough sa inyong hanap buhay? Maka-breakthrough sa inyong negosyo? Gusto niyo maka-breakthrough sa salvation ng family? Gusto niyo makita ang himala ng Diyos sa kabanalan ng iyong pamilya, ng iyong sarili? Are you really sure? Because merong isang pangalang makapangyarihan sa lahat na kayang bumago ng tao, na kayang mag-ayos ng mga bagay na mali, sira, wasak, na kayang mag-restore. Humanda ka sapagkat may breakthrough ka ngayon. Kanino yon? May breakthrough ka ngayon. Kanino yon? There will be utang na mababayadan. Matatanggap ka sa trabaho. Makakapag-abroad ka. Gagaling ka. Gagaling ang mahal mo sa buhay. Dahil babanggitin natin ang pangalan na pinakamataas sa lahat. Oh, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus! 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 Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus! Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn out the fire. Kaya magaganap ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Dahil namatay na si Jesus para sa iyo. Lahat na nangyayari sa iyo, alam yan ni Lord. Nakamapa yan. Nakaplano yan. Relax ka lang. Bakit? Mayroon lang ginagawang magandang bagay si Lord sa buhay mo.
Humanda ka dahil ang buhay mo paganda ng paganda, payos ng payos. Dahil maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kanino yon? Now let me pray for you. Father God, thank you for your promise that the plans you have for us is to prosper us and not to harm us, to give us a hope and a future. Salamat po, Lord God, sapagkat our identity is this. We are your children. Kasama mo lagi kami and we're here to glorify your name. So anumang nangyayari, Lord God, ito'y gagamitin mo para luwalhatin ang pangalan mo at kami masaya doon. Kaya, Father God, I dedicate to you your church, the JA1 Rosario. I dedicate to you lahat ng mga nanonood sa online. Hayaan mo ang buhay namin magbigay ng luwalhati sa iyo. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen.